Isang condominium building ang nasunog sa Baclaran. Ang mga residente napilitang lumikas. Mula sa Baclaran, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Connie, Rafi, nadiklara na ang fire out ang sunog dito sa Chateau de Bay, pasado alas 8 kanina. Pag-alas 6 ng umaga, habang mahimbing na natutulog ang mga residente ng Chateau de Bay, bigla na lang silang nabulabog sa nagsimulang sunog sa 19th floor. Agad pinalabas sa kanilang unit ang mga residente. Residente ng Unit 1804 si Karet Lindayag. Nagulat daw siya nang nasa itaas niyang 1904 at 1905 ang nasusunog. Agad daw silang pinalabas pero kinailangan nilang bumalik para kumuha ng ilang gamit. Pagmamayari ng isang Tina Lee at Dao Ming Ching ang units pero hindi na humarap ang mga ito sa media. Hindi nahirapan sa evacuation ng mga residente ng Gusali dahil sa maluwag na fire exit. Pero dahil sa taas ng building, ang mga bumbero kinailangan ng gumamit ng hydraulic ladder para makapagbuga ng tubig mula sa labas. 1993 na itayo ang Chateau de Bay. Regular daw na iniinspeksyon ng mga taga-munisipyo pero posibleng mayroon silang kakulangan sa fire safety. Pero ayon naman sa presidente ng homeowners, positibo silang maayos ang kanilang gusali sa fire safety. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog pero 8:02 ng umaga na ideklara ng fire out. Mabutit hindi na kumalat sa iba pang unit ang sunog bagamat nabalot daw ng usok ang ilang floors. Walang naiulat na nasaktan bagamat may ilan na dinala sa ospital dahil nahirapan huminga. Nasa 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Panawagan ng BFP sa mga nakatira sa mga ganitong residential units ay huwag hahayaan ang mga nakasaksak na appliances kapag matutulog o di kaya naman kapag aalis o lalabas ng bahay. Samantala, Rafi, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin pinapabalik sa kanilang mga units, yun nga mga residente na nakatira mula sa 16th hanggang sa 22nd floor. Pero yung mga nakatira naman sa 1st to 15th floor ay nakabalik na sa kanilang mga units. Ang dahilan nito ay patuloy pa rin yung investigasyon nga ng BFP. Tinitingnan pa rin nila kung ligtas na yung mga electrical wirings at medyo makapal pa rin daw o hindi pa rin komportable at hindi pa rin makakabuti para sa kalusugan ng mga residente yung usok na nananatili sa 19th floor hanggang sa mga oras na ito. Rafi. Isay, tama ba? Nabanggit mo na pumapasa naman sila sa safety standard. Meron bang sprinkler system yung mismong gusali, Isay? Rafi, sorry, pwedeng pakiulit lang yung tanong medyo. Tanong ko lang kung merong sprinkler system yung gusalingan kasi yung mga condominium unit na ganyan, dapat merong ganon for safety standard kasama yan, Isay. Actually, Rafi, yan yung pauna talaga na tinitignan sa investigasyon ngayon ng BFP dahil nga tinitignan nila kung gumana ba yung sprinklers. Ayon doon sa presidente nga ng homeowners, regularly ginagawa nila yung maintenance. In fact, kaka-replace nga lang daw nila ng kanilang mga fire extinguishers at kaka-check lang nila nitong mga sprinklers. Ang tingin daw nila, positibo sila na gumana ito bagamat baka raw nagkaroon lang ng kaunting delay sa pagbuga nga ng pressure doon sa kanilang mga sprinklers. Pero gaya nga ng ating nasabi, pangunahin ito sa iniimbestigahan ng taga-BFP ngayon, Rafi. At syempre, Isay, bukod sa engineering intervention, dapat may training din, hindi ba? Yung mga residente at yung mga personal na mismong gusali, may nabanggit ba silang ganito, Isay? Rafi, kung patungkol sa training ay wala raw silang regular na training na ginagawa. Bagamat kung sa fire evacuation, sa mga ganitong emergencies, ay sanay na sanay daw yung mga residente na syempre hindi nila pwede gamitin yung elevator at kailangan nga doon sila sa fire exit dadaan. Hindi nahirapan yung evacuation ng mga residente kanina dahil maluwag daw yung hagdanan na tinalaga nga para sa evacuation ng mga residente, Rafi. Okay, maraming salamat, Isay Reyes.